agrikultura, tulong sa ating pagsasaka, paghahalaman, paghahayupan at pangingisda. Gamit ang siyensya, teknolohiya at mga modernong makinarya, tulong sa ating magsasaka, ang susi sa kaunlaran. Agrikultura, tayo'y magkaisa, tayo na mangisda at magsaka, kaalaman ang kanayunan, tungo sa kaunlaran. Ito ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Mag-ahatid sa inyo ng mga impormasyon at inspirasyon tungkol sa pagsasaka at mga napapanahong programa at serbisyong handog ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. Tayo na tumutok at makibahagi sa ating talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Umaga, Calabarzon, sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya po sa ating lahat. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ng mga individual na gusto mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ang programang bibigyan ng impormasyon patungkol sa mga programang ipinapatupad ng kagawaran ng pagsasaka at ng inspirasyong hango sa ating mga kwento ng magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, JB Arlino. At ako naman po si Bogs de Chavez mula sa Department of Agriculture RFO 4A, Regional Agriculture and Fishers Information Section. Yan, at ang ating programa, Kuya Bogs, sinipapakinggan sa tulong ating partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, Bondoc Peninsula 102.5 FM, Infanta 105.3 FM at Kiss FM 95.1. At hindi lang yan po JB, napapanood din tayo at napapakinggan live sa ating official Facebook and YouTube channel, Department of Agriculture RFO 4A. At hindi lang yan, kung gusto niyang balikan ang mga nakalipas na episode ng TPNC, mag-subscribe na at i-follow ang aming account sa Spotify, Department of Agriculture RFO 4A. Yan, Kuya Bogs, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya JB. At syempre ngayon ay October na, so happy livestock and poultry month. Yan nga, pag-uusapan nga natin, Kuya Bogs, ang ating livestock and poultry month at syempre sa tulong ng ating alternate focal person ng livestock program, Kuya Bogs. Yan, walang iba kundi si Miss Diana Rose B. Alcala. Yan, abangan po yan mamaya sa ating programang DABS. At bukod nga dyan, Kuya Bogs, meron pang abangan ng ating mga listeners at viewers na bagong isbutin ng impormasyon at syempre ang ating bidang magsasaka sa Agristorya. Pero bago yan, Kuya JB, ay tumako muna tayo sa mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, mga programa, ayuda at suporta sa mga magsasaka at iba pa sa Balitang Sakahan. Magniniyog sa Calabarzon, suportado ng DA4A sa ilalim ng CFIDP. Chiverly Kagiklam magbabalita. Patuloy na sinusuportahan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A High Value Crops Development Program o HVCDP ang mga magniniyog sa rehiyon sa ilalim ng pagpapatupad ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ang CFIDP ay isang programa na nakataas sa HVCDP upang patuloy na paunlarin at pataasin ang kita ng mga magniniyog. Ito ay sa pamamagitan ng pamimigay ng kagawaran ng mga interbensyon tulad ng pruning shears, pruning saw, controlled fertilizer at mga pananim na kakao at kape na pang-intercrop sa mga niyugan. Sinasanay din ang mga magniniyog sa pamamahala ng produksyon ng kakao o kape sa ilalim ng kanilang niyugan. Kaugnay nito, nagkaroon ng konsultasyon ang DA4A HVCDP sa mga lokal na pamahalaan mula sa probinsya ng Cavite, Laguna, Batangas at Quezon kasama ang Philippine Coconut Authority noong ika-26 hanggang ika-27 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Lipa City, Batangas at Chaong, Quezon.
Pinagpulungan dito ang mga interbensyon na napamahagi na at ipamamahagi pa, kalalagayan ng mga nabahagian at kung ano pa ang kinakailangang maibahagi sa mga magniniyog sa rehiyon para sa patuloy na pagpapatupad ng CFIDP. Samantala, pinarating ni HVCDP Cacao Focal Person Maria Ana Balmes sa mga lokal na pamahalaan na sa programang ito ay kailangan nilang tutukan ang mga rehistradong magniniyog sa kani-kanilang probinsya. Aniya, hindi lamang dapat sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nakarehistro ang mga magniniyog, kundi pati na rin sa National Coconut Farmers Registry System o NCRFS. Ang mga magniniyog na rehistrado sa NCRFS ay ang prioridad na bigyan ng iba't ibang benepisyo tulad ng scholarship para sa kanilang mga anak, infrastruktura, patuloy na pagsasanay at suportang medikal. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Agri-Info Caravan para sa kabataan isinagawa ng DA4A. Jonas Palma, magbabalita. Aabot sa 200 mag-aaral mula sa Malvar Senior High School ang nakilahok sa isinagawang Information Caravan on Agriculture for the Youth ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A noong ika-28 ng Setyembre sa Malvar, Batangas. Ito ay pinangunahan ng DA4A Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS sa layo na mahikayat mga kabataan na tahakin ang landas ng agrikultura at maiparating ang kahalagaan nito sa seguridad sa pagkain. Tinalakay sa aktibidad ang mga paksang nakapokus sa kabuuang kahulugan at kahalagahan ng agrikultura, pagprogreso nito sa paglipas ng panahon at mga landas na maaaring tahakin ng mga mag-aaral sa pagtungtong ng kolehiyo. Nagsilbing mga tagapagsalita mula sa DA4A sina Binibining Joy P. Priol ng Lipa Agricultural Research and Experiment Station o LARES, Ginoong Dennis Bihis ng Quezon Agricultural Research and Experiment Station at Binibining Hazel D. Reyes ng Research Division. Dito ay nabigyan din ng pagkakataon ng mga mag-aaral na magtanong at lumapit sa mga tagapagsalita sa huling bahagi ng aktibidad. Ayon naman kay Malvar Senior High School Principal Rosalie Liwanag, napakagandang oportunidad ang inihatid ng kagawaran sapagkat nalalapit na rin ang pagtatapos ng mga mag-aaral at isang malaking hakbang din ito para sa kanilang mga guro na magbigay ng mas malawak na opsyon para sa kolehiyo. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Young artist ang naikabiti wagi sa Regional On-the-Spot Poster Making Contest ng DA4A. Angelo Tasico, magbabalita. Tinanghal na kampiyon ang 12 taong gulang na si Alexa Rinoa Aguinaldo mula sa Naik Elementary School ng Cavite sa isinagawang Regional On-the-Spot Poster Making Contest ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A. Mula sa 215 na nagpasa ng litrato ng likhang sining online, sa kagawaran ay 25 mula sa iba't ibang paaralan sa rehiyon ang napiling sumabak sa nasabing kompetisyon na isinagawa face-to-face sa Argosino Hall, Lipa Agricultural Research and Experiment Station, Batangas. Dito ay binigyan lamang ang mga kalahok ng mga materyales na 1/2 illustration board, oil pastel at pentel pen na kanilang ginamit sa loob ng 3 oras na pagguhit. Katuwang ang Department of Education o DepEd at Food and Agricultural Organization o FAO, ang aktibidad ay pinangunahan ng DA4A Regional Agriculture and Fisheries Information Section o RAFIS sa layon na may pamulat sa mga kabataan ang kahalagahan ng agrikultura at seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng sining. Si Alexa ay nag-uwi ng 10,000 piso bilang grand winner na sinundan naman ni Georgina Alexis Salvacion ng 13 Martires Cavite na may 5,000 piso at si Zachi Dominic Nohay ng Batangas City, Batangas na may 3,000 piso. Ayon kay Felipe Ryan Duatin na tagapagsanay ni Alexa, hindi nila akalain na may uuwi ng paaralan ang panalo dahil sa rami ng magagandang obra ng mga mag-aaral. Buo ang kanyang pasasalamat sa malaking oportunidad na ibinigay ng kagawaran, irerepresenta ni Alexa ang Calabarzon sa parehong kompetisyon sa nasyonal na nakatakdang ganapin sa ika-5 ng Oktubre. Ang mga nanalong likhang sining ay ilalagay sa eksibisyon para sa selebrasyon ng World Food Day sa ika-16 ng Oktubre. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. At yan ang mga balitang ating nakaalam at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag po kayo naalis at manatiling nakatutok sa
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Ito po ang programang DA Best ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Wogs, magandang umaga. Magandang umaga, attorney. Ito okay na okay. Medyo sipunin, ubunin, pero tuloy ang trabaho. Yan ang pinakasigurado sa ating araw-araw na trabaho dito sa Department of Agriculture. At yan nga, ang isa pa sa araw-araw natin kailangan sa ating community or komunidad. Siyempre, pag-usapan natin, Kuya Box, ang para naman sa livestock sa ating mga kasama na kumbaga nasa livestock industry. At siyempre, makakasama natin ngayong episode natin, Kuya Box, ang ating livestock program, Alternate Popat, Kuya Box. Yan, walang iba kundi ang batang-batang ginawalad natin. Si Miss Dayan Alcala. Miss Dayan, kumusta po? Okay lang naman po. Magandang hapon po. Baka may gusto kong batiin, sa ating mga taga-subaybay o taga-pakinig. Okay po. Magandang hapon po sa ating lahat at sa mga kasamahan po nating nag-aalaga ng mga
hayop po sa kanilang mga tirahan at lugar. Magandang hapon po. Yan. Baka gusto mong batiin ang mga kababayan mo. Ayan po. Magandang hapon po sa buong Calabarzon. Yeah. Yan, kung ating mga Kuya Box, ang ating nakasama ng mga nakaraan ay ang ating vocal person na si Dr. Jerome Quatsay. First time mo ba dito, ma'am, sa ating programa? Oo, first time. Huwag na mag-alala, ma'am. Ito ay pawang kwentuhan. Kwentuhan may kabuluhan. Yeah. Siyempre, unang-una, ma'am, kumustahin natin. Ano ba talaga o sino ba itong livestock program ni DA4A? Bali, ang livestock program ay ang programa kung saan nga ay tumutukoy sa paghahayupan o pag-aalaga ng hayop ng ating mga kapwa magsasaka. Pag sinabi ba natin under ng livestock program, ano po yung mga alagang hayop na under niya? So, under livestock program, nakapaloob dito ang pag-aalaga ng mga tinatawag nating large ruminants katulad ng baka, kalabaw, small ruminants, kambing, swine, baboy, at poultry, kasama ang manok, itik, bibe, at iba't iba pang uri ng poultry, katulad ng pugo. Matatanda natin, Kuya Bugsis, sa ating reyon, among doon sa ating mga banner programs, isa ang livestock sa lakas ng ating reyon. Lalong-lalo na yung poultry dito sa bandang San Jose na idineklara na nga na Egg Basket of the Philippines. Yes. Meron pa dito sa, alam naman natin, napakarami na pumapasok na issue, sakit, ganyan. Kumusta ma'am ang pagpa-implementa po ng programa sa kabila po ng mga pagsubok? Okay, patungkol naman sa pag-i-implement ng mga programa ng livestock program, bale meron tayong mga, yung pinakamalaki sa budget namin na ini-implement ngayon ay yung tinatawag natin na INSPIRE program, yung Integrated National Swine Production Initiative through Recovery and Expansion na INSPIRE program, kung saan mayroon ito 3 component, yun ang calibrated repopulation through implementation ng Sentinel Protocol, pangalawa yung community-based swine production through clustering and consolidation, at pangatlo yung recovery of breeder base. So, nung nakaraang taong 2022, mayroong nasa halos 5,895 na swine na distribute sa 1,965 individual farmers, at meron ding na construct na 47 units na community-based swine production through clustering and consolidation, and 12 units para sa recovery of breeder base. Pinakamalaki nga sa INSPIRE program na alam natin resulta ito ng isa sa pagsubok ng livestock na parang yung masamang, sabi nga masamang nangyari, ito naman yung naging resulta. Ito nga INSPIRE program na marami na natutulungan. Ano po ma'am? Sa ngayon ba ma'am, kumusta po yung implementation po ng INSPIRE? Bali ngayong taon naman 2023, mayroong allocation na 30 units ang community-based swine production, and out of 30 units, meron ng 7 units na ongoing construction, and the rest is for the compliance na ng mga ECC at building permit. Then pagdating naman doon sa calibrated repopulation, kung saan nga namimigay ng swine sa mga individual farmers, na around 2,790 heads yung target ng livestock, and almost sa 200 na rin yung nadidistribute sa ating mga individual farmers. Siguro pag pinag-uusapan natin ng INSPIRE program, syempre baka yung iba tayo alam, dito ba ma'am sa ating INSPIRE program, ano ba yung mga kasamang matatanggap ng ating mga beneficiary? Ano ba laman ng INSPIRE? Yeah. Sige. Sa INSPIRE program, under calibrated repopulation, bale merong distribute na 3 heads ng swine, then may provision din siya ng feeds at saka biologic. Sa community-based swine production naman, bale ang package siya, ang component ng program is merong construction ng 1 unit na housing, merong initial stocks and feeds din. Then doon sa recovery of breeder base is merong pan-transfer siya worth 10 million for the procurement ng 220 heads na F1, and yung the rest is for allotted for the procurement ng feeds, disinfectant, and test kit. Yan, sabi na complete package na para mas mapaunlad yung ating pag-uubuyan. Sige, syempre marami nakarinig ng halagang 10 million na siguro nagiging interesado na ngayon. Yan, paano ba magiging beneficiary? Kasi napag-usapan na natin INSPIRE program.
Bali sa Inspire program, yung community-based swine production, bali ang target beneficiaries ito is mga farmers cooperative and associations. Na kailangan meron silang at least 30 swine raising members na RSBSA registered, and merong experience, o 50% ito is merong experience sa pag-aalaga ng baboy. Kailangan meron silang at least 2,000 square meter na land. Ito yung pinaka-counterpart nila kasi sa nabanggit ko nga kanina is hindi kasama yung land doon sa component ng project. Then kailangan din yung munisipyo kung saan sila nabibilang or kung nasaan yung kanilang pagtatayuan ng farm is released from quarantine at merong mga related Babayay ASF ordinance or executive order. So yun yung mga initial na kailangan para maging beneficiary ng Inspire program. Yan talagang kailangan pa rin pala na talagang patuloy yung suporta din ng ating mga local government units. Lalo nga yung sinasabi natin na Babay ASF na talagang parang dito halos ay ito po na unang i-declare, ano po? Yes po, ito pong Lipa City. Ito sa atin unang na-implementa yung Babay ASF. Marami pa rin naman nagtatanong, kumusta na po ba si ASF? Nandito pa po ba siya? Kumusta na po ba siya? Mahina na ba? Bale po, pagdating po sa African swine fever po is meron pa rin po ilang lugar po na nagkakameron po kasi para po nandiyan na po siya na activate na lang po kung ano nga po, yun. Mahirap din po kasi siyang i-control. Yes po. Kasi yung maraming possible na maging, yung career nga, yung mismong farmer natin, pwede siya makapagdala ng sakit sa other farm. Yan, kaya kung matatandaan natin yung ating panayam dun sa ating chief ng Regional Animal Diagnostic Laboratory, mahalaga na patuloy natin na i-implementa yung ating biosecurity. Yan. At saka tayo na-experience natin kung pupunta tayo sa mga farm, talagang bawal pumasok. Kung papasok ka man, mali. Kaya sa ating mga kasama na livestock partner talagang malaki din na part nila yon na upang patuloy na masugpo na rin itong ating tinatawag na ES. Yan, pag-usapan nga natin yung overview ng ating Inspire program. Tatanong naman natin, Ma'am Dayan, ano pa bukod sa Inspire program yung ating mga programa para sa ating mga livestock farmers? Okay, tali pagdating sa livestock, meron pa kaming tinatawag na yung UNAIP o yung Unified Artificial Insemination Program, PNAD, Pinated Animal Development Program, crop and livestock integration, at yung isa pa sa may pinakamalaki rin naming budget is yung tinatawag na Livestock Economic and Enterprise Development Program. Sige, itakay natin. Isa-isa. At lahat naman ito ay para sa mga nakikinig. Baka isa na kayo sa mga pwedeng maging beneficiaryo o makinabang dito sa mga programa ito. Sige po. Okay, sige. Under UNAIP program, ang livestock program is nag-distribute through Bureau of Animal Industry ng mga semen straws. Ito nga yung tinatawag na alternatibong pamamaraan ng pagpaparami ng mga hayop through artificial insemination. And yun nga ang kasunod na program is yung Philippine Native Animal Development Program naman is ang station ng livestock is may dalawang mini-maintained sa Batangas and sa Quezon kung saan nagpuproduce sila at nag-distribute ng mga native animals katulad ng baboy, manok at saka itik. Then another program yung crop and livestock integration. Ito naman dito sa programang ito nagdi-distribute ng mga forage, seeds and cuttings sa ating mga kasamahang magsasaka at mag-aalaga ng hayop. Then yung isa pa sa may pinakamalaki rin naming budget is yung Livestock Economic Enterprise Development Program kung saan ito naman is nag-distribute ng mga multiplier farm for cattle, goat, chicken, and duck. Nakabilang din sa ating mga produkto dito sa Caloocan. So yan, syempre alam natin yung mga nababanggit natin mostly yung ating binibigyan mga beneficiary, mga malalaki ng samahan o mga grupo-grupo. Pero dito po ba sa ating livestock program, meron po ba tayo mga programa naman para sa mga nag-uumpisa o maliliit pa lang na magsasaka or nag-aalaga ng hayop? Ayun. Bale, meron yung programa na nalitira na lang sa amin ngayon na ipinipigay namin sa mga individual farmers. Ayun lang under calibrated repopulation through implementation ng Sentinel Protocol kung saan na nag-distribute ng 3 heads ng swine at feeds and biologics sa mga individual farmers. Talaga hindi pa rin naiiwan, paunti-unti kasi alam natin lahat ay apektado dun sa mga pagsubok natin sa ating paghahayop.
kung nakawala kayo ng stress yan, pag ako nga dati nag-umpisa ko 3 manok lang. Ngayon ang dami na. Dati masaya pa ako ngayon, parang ang dami, hindi ko na kaya pa guys. Binibenta ko at yung benta, hindi mo makalain na, kabili ka ng gusto mo, ganyan. Kaya maganda subukan po yung paunti-unti ba? Hindi naman yan kailangan ng lahatan eh. Ano po? Sa inyo po ma'am, ano ba yung may tuturing nyo sa natagumpay na itong livestock program? Bali, pagdating naman sa tagumpay ng livestock program, nais din namin magpasalamat sa inyo, sa Rappi, sa mga kinocover nyo ng mga success story ng ating mga kasamahang magsasaka, katulad na nga ng Conception Pinagbakuran. Para sa amin, isa ring tagumpay na natulungan namin sila at nakapagbahagi din sila ng kanilang success story pagdating sa pag-aalaga ng baboy. Tsaka kung matatanda natin na na-cover din ang Rappis nung sa Unarip nga, sa Dayatas naman. Na talagang malaking bagay yung artificial insemination sa pagpapaunlad ng kanilang hanap buhay. Ano? Yung artificial insemination, ma'am, tuloy-tuloy po ba ito or paano ba ito per municipality na? Kasi mayroon pong iba talaga na hindi pa siguro aware o aware man sila, hindi nila alam kung paano. Ayun. Bali, pagdating sa UNAIP, meron tayong tinatawag na Regional Artificial Insemination Coordinator. So, yun ay dito naka-locate sa Batangas, sa kay APCO, na sila yung kumukuha ng semen straw sa Bureau of Animal Industry at in coordination sa ating mga PLGU or mga PAEC, Provincial Artificial Insemination Coordinator. Sila naman yung kumukuha ng semen straw dito para dalahin sa kanilang mga probinsya. At may mga trained na AI technician na sila naman ang nagsusumpit sa ating mga client na farmers. Ito po ba libre ma? Yung ating mga similya na binaba? Yes. Pagdating sa similya na binibigay is libre, wala siyang bayad. Siguro yun na lang sa servisyo ng kung sinong AI technician. Yun. Para sa ikabubuhay din naman technician na ba naman? Kasi sa may part ng Laguna talagang sakop niya yung buong Laguna, kaya kahit taga doon lang siya sa Santa Cruz, talagang nalibot siya. Isipin mo yun, yung layo, yung rate, mamasahe, travel. Kahit sabihin natin ng libre, kumbaga tayo ay Pilipino, alam natin napaka-hospitable natin. Ito na. Yan. At speaking pa napaka-hospitable natin, meron tayo ipagdiriwang celebration ngayong October. Ito po ang Livestock and Poultry Month. Ano po ba ang kahalagahan po ng pagdadaos nito? Bale, ang kahalagahan ng pagdadaos ng Livestock and Poultry Month is para bigyan nga natin ng papuhay or halaga ang ating mga magsasaka, ang ating mga livestock raisers and stakeholders sa kanilang ambag at ang patuloy nilang pag-produce ng ating mga kinakain, katulad nga ng mga itlog, karne sa ating mga lamesa. So yun, para sa kanila talaga yung pagkahandak ng ating Livestock and Poultry Month. Yan, nabanggit na nga yung mga kahalagahan at tinadaos na nga natin ngayon yung ating Livestock and Poultry Month. May mga activities po ba tayo sasagawa? May mga nakaplano po ba tayo ngayong buwan para sa ating Livestock and Poultry Month? Okay. Bali sa Livestock and Poultry Month, meron tayong in coordination sa ating Agricultural Training Institute. Magkakandak sila ng Livestock Congress. Ngayong October, bali sila yung lead agency in coordination sa ating livestock program. Talagang makakatayo yata tayo ng ATI. Tayo sa Teresa Martires City, Cavite. Yan, at ngayon nga na nag-i-reward tayo, ano po ba yung mga programa ng livestock program na meron pa tayong ilang buwan na natitira pa ngayong 2020? Bale, yung mga natitirang project ng livestock na tuloy-tuloy naman na ini-implement ngayon taon nito ay yun ng ating community-based swine production, kung saan nga meron tayong target na 30 units pero sa kasalukuyan is nasa 7 units pa lang yung ating may ongoing construction. Pero rest assured naman na yung natitirang target is patuloy na i-construct ngayong taon. Inspired, medyo malaking proyekto po ito. Ano po? Yes po. Marami na po ba o marami pa po pang pwedeng mag-apply kung sakasakali? Kung sakasakali po ngayon po taon pong ito is yung pong allocation po na 30 units is meron na pong mga beneficiaries. Meron by 2024 po, meron pa rin pong ipinropose po ang Livestock Banner Program na
5 units po ng community-based wine production through clustering and consolidation. Yan, o sa mga siguro po interesado, paano po ba namin kayo pwedeng kontakin or i-message sa Facebook ba? So, po. Yung ating mga livestock raisers and stakeholders. Bale, meron po kaming, pwede nyo po kami kontakin sa aming pong email address, livestockcalabarzon@gmail.com. Yun, isa yun sa away. Pero sabi nga natin, lahat ng concern ng ating mga magsasaka na dumadaan dito sa ating tanggapan ay kumbaga nire-relay namin sa mga respective or concerned offices. Yan. Tsaka baka hindi pa sila nakalike sa ating official Facebook page, Department of Agriculture RFO4A. Pwede rin po kayo mag-direct ng mensahe. At kung ano man po ang concern ninyo sa ating mga programa, katulad po ng livestock program, ay sigurado pong makakarating. Siguro dahil first time ni Ma'am Diane dito sa ating programa, yung ating golden question, paling lang natin. Sige. Para sa inyo po, ma'am, ano po ba ang agriculture in one word? Buhay. Yan. Bakit po kaya buhay? Pwedeng bakit? Kasi yung agriculture, siya yung, alam naman natin na siya yung parang pag nasa agriculture ka, ikaw yung nagpo-produce ng bubuhay, katulad ng pagkain na kailangan basic needs ng isang tao. Kaya para sa akin, ang agriculture is buhay. Yan, nasagot natin in question. Pero siguro ito nagbibigay buhay kayo. Yan. Sige ma'am, siguro mga palas-part na po ito, hingin po namin kayo ng mensahe para po sa ating magsasaka. Mga stakeholders natin, lalo na yung ating mga livestock raisers. Bakit siya sabihin Okay, livestock. English muna tayo ngayon, English. Okay. So sa ating po mga livestock raisers sa Calabarzon, una po, nais po naming magpasalamat ang Livestock Banner Program po sa inyo dahil po ay lagi po kayong nakikiisa at nakikipagtulungan po sa aming pong programa, lalo na po kapag may mga ini-implement po kaming program. At hindi kahit pa rin po kayo na yung ating pong, kung kayo po ay mga individual pa rin po na farmers na nandanais po na makatanggap po ng mga malaking proyekto ng livestock program, na kayo po ay maging isang grupo or hanggat maaari nga po ay kung kaya nyo rin pong magpa-CSO para po maging beneficiary po namin kayo ng aming po mga programa. Sabi nga pag CSO ay kabalikat ng ating ahensya. Para sa kaunlaran. Yeah. Sa ulo ano. Okay. Maraming salamat ma'am sa inyong oras po. Salamat Ma'am Diane sa pag-entertain sa amin kasi alam natin busy ang lahat ng programa at salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Akala ba pag Berman sila lang busy, tayo din busy din po. At yun nga, iniimbitahan po namin kayong lahat na makiisa at makipagdiwang dito sa selebrasyon ng Livestock and Enforcement. Huwag po kayong aalis. Marami po tayong matutunan dito sa pagbabalik ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Ayon sa pag-aaral, ang balinghoy o kaboting kahoy ay isang mabisang mapagkukunan ng enerhiya at protina sa buong mundo. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang malaking pakinabang nito maging sa mga hayop. Alam niyo ba na ang kamoting kahoy ay ginagamit ng panlahok bilang pagkain ng mga hayop tulad ng baka, tupa, kambing at baboy. Maliban sa mais, ang pinatuyong ugat ng balinghoy at dahon nito ay pwedeng gawing alternatibo bilang pagkain ng mga hayop. Mas mura rin itong feed ingredient habang napapanatili ang tamang paglaki ng ibon o manok. Kaya naman, nariyan ang kagawaran ng pagsasaka na handang magbigay ng akmang kasanayan sa tamang pag-aalaga ng kamoting kahoy. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Anila, ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino ay bigas o palay. Pumapangalawa naman ang mais. Ang mais ay mainam na pinagbumula ng vitamina A at mineral tulad ng calcium at phosphorus. Ayon sa Department of Agriculture, malaking tulong ang pag-upgrade ng teknolohiya para madagdagan ang produksyon at kalidad ng mais. Upang mapanatili ang magandang bunga ng mais, mahalaga ang maayos na patubig o irigasyon dahil kailangan nito ang maraming tubig. Maliban sa tubig, dapat ding ikonsidera ang weed management, kung saan ginagawa ang off-bearing at healing up para hindi tumubo ang mga damong ligaw sa pagitan ng mga tudling ng mais na puti.
Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ang sarap talaga ng mushroom. Bukod sa maganda siyang tignan, masustansya pa. Tama ka dyan, friend. Pero, alam mo ba kung anong sikreto ng mushroom? Kaya yan ganyan. Hindi eh. Ano ba yun? Ito ay tinatawag na green spawn o ang butil o di kaya planting material na ginagamit sa pagpapalaki ng mushroom at ang isa sa mga epektibong sangkap nito ay ang butil ng sorghum na kadalasang ginagamit para sa mga oyster, milky at reishi mushrooms. Oh, may ganun pala? Siguro ito rin ang dahilan kung bakit masustansya ang mushroom. Oo naman, malaki ang advantage ng paggamit ng sorghum grains sa mga mushroom dahil taglay nito ang mataas na nutrisyon at madalas inilalagay ang mushroom grain spawns sa heat-resistant polypropylene or PP bags, bote o garapon. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Sabi nila, ang buhay ay weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon. Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Alam mo ba, Kuya GB, talaga namang pabago-bago ang panahon at ito nga, inuubo at sinisipo na ang iyong co-host. Kaya kailangan talaga mas malakas lagi ang resistensya natin. Yan, baka naman meron ka dyang alam na mabibilhan. Lalo-lalo na ng kalamansi juice, Kuya JB, nagkikrave ako ng kalamansi juice. Yan, kung gusto mo nga, nabanggit mo Kuya Box ang iyong kalamansi. So, isa ang ating Art Farm Sustainable Solutions na nagbibigay o nagbebenta ng ating produkto. So, Kuya Box, i-discuss natin muna, i-share natin ang kwento ng Art Farm Sustainable Solutions. So, ang Art Farm Sustainable Solutions sa matatagpuan sa Bai, Laguna ay may sakahan ng Organic Certified at kabilang sa samahan ng organikong industriya ng Laguna o Soil Agriculture Cooperative. So yan, hangarin nila na maging modelo para sa sustainable produksyon at ng pagkain at makingkayat ang komunidad na magkaroon ng kamalayan sa benepisyo ng organikong pagsasaka. At dito nga sa Art Farm Sustainable Solutions, mabibili ang kanina ko sinasabi ko yung JB na kalamansi plus na ang 350 ml ay nakakahalaga lamang ng 250 pesos at ang 1 litro ay nakakahalaga ng 450 pesos. Mura na, Kuya JB. Yes, kuya. Piga ka isa-isa. Ito, hahaluan mo na lang kung ng tubig. Yan, kung gusto nga natin na patuloy na maging healthy, meron din silang microgreens katulad ng alfalfa sprouts, radish mix,
pea shoots, sunflower, brassica mix, red acre, cabbage with grass na lahat ay nagkakahalaga ng 120 pesos per kilo. Yan. At syempre, meron din naman mga ordinaryong gulay katulad ng romaine lettuce, pak choy, Japanese cucumber, cherry tomato, arugula, curly kale, mesclun mix, nagkakahalaga ng 50 to 100 pesos. Lahat yun, mura-mura. Yan, kung gusto nga natin na makontak o bumili sa Art Farm Sustainable Solutions, makipag-ugnayan lamang sa kanilang Facebook page, Art Farm Sustainable Solutions. Kaya naman, mga suki, bili na! Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insealing. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pero hindi mo alam kung ano nga ba ito. Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbap ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding oink. Ano nga ba ang oink? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang I ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Bukod sa pagiging isang leader magsasaka, ay isang masipag ding kagawad na may hawak sa Komite ng Agrikultura, si Ginoong Mario Noveno mula sa Alfonso, Cavite. Hindi niya kailanman iniwan ang pagsasaka. Siya ay tumutulong pa rin sa mga magulang na magsasaka, lalo na kapag katapusan ng linggo. Ang aking mga magulang ay lehitimong magsasaka. Si Mr. Ildefonso Noveno ay pinamulit sa amin na napakahalaga ng pagsasaka sa buhay. Hanggang sa nakapagtapos ng kolehiyo ang inyong lingkod at nung pinalad nagkaroon ng mahabang karir sa pribadong kumpanya, hanggang sa matatag noong 2018 ang Kaisyo Farmers Association. Habang nagbibigay ng serbisyo sa pagiging kagawad, hindi nagtagal ay nakita ni Ginoong Mario ang pangangailangan ng mga magsasaka sa lugar na bumuo ng isang asosasyon. Kaya naman taong 2018, naitatag ang kooperatibang kinabilangan niya sa ngalan ng inspirasyon na pagbabayanihan sa barangay. Dinulog ko ito kasi ako nga po yung nasa Committee on Agriculture. Sinihingan kami ng report quarterly ng MAU. So para may mas credible yung report, kailangan magkaroon ako ng asosasyon itong barangay namin. 18 head, karamihan pa senior. Ibig sabihin, talagang mga original na magsasaka ng Kaisyo yung mga miyembro na yon. Sa pagtatayo ng asosasyon na bago sa pandinig ng karamihan sa mga magsasaka noon, ay hindi naging madali ang mga paunang pagsubok sa panghihikayat at pagpapanatili ng mga miyembro nito. Gayon din ang mga issue sa pagsisimula mula sa pinansyal hanggang produksyon. Marami nagsasabi na bubuuin mo yan is parang pakitang tao lang. Parang gagamitin mo lang yung political materials. Sabi ko hindi, ito kung itatatag nating asosasyon is political organization. Ihiwalay natin ito sa politika. Kadami ng pagsubok na dumaan sa asosasyon. Unang-una, financial. As in, nagtatag ang asosasyon ng walang pondo. Sumugal ang inyong lingkod na maglabas ng kaunting pondo, tapos yung manpower. May time na talagang gusto nang bumitaw ng mga miyembro. Sabi ko hindi, itatayo natin to at para mawala man tayo, at least may maipapamana tayo sa mga susunod na henerasyon. Kaya ngayon, nagre-recruit kami ng mga batang magsasaka. Dito nila nagsimulang makilala ang mga kawani mula sa kagawaran ng pagsasaka, dahilan upang sila ay matulungan at mabigyan ng interbensyon sa pagpapaunlad ng produksyon. Minsan sinamahan kami ni Sir Lito sa region sa Lipa. Yan, through DA, nung nagtatayo nga po kami ng farm, nag-request kami sa kanila ng mga garden tools. Sorted na pangapala, itak, asarol, piko, kalaykay. Tapos mga binhi po. Binigyan din po nila kami ng unang-una yung 100 sacks na organic fertilizer. Tapos inawardan din po kami nila ng water pump. Taas noong ipinagmamalaki ni Ginoong Noveno ang tiyak na pagtaas ng kanilang produksyon at pag-unlad ng samahan ng maiugnay sa kagawaran. Kaya naman buo ang panata ng kanilang samahan na mas pagtitibayin ang pakikiisa at pagyayamanin ang mga interbensyong natatamasa. Patuloy pa rin po kami nagtatrabaho para sa bukid. Meron pang kailangang i-boost para ma-achieve yung goal na yun. Nakakabili na kami ng sariling service, yun yung motor na yun. Yun income ng asosasyon. Kasi during transportation ng mga hinaharvest namin, kailangan namin ng sasakyan. Buo ang pasasalamat ng samahan at ni Ginoong Noveno sa kagawaran. At aminadong wala siyang pagsisisi sa munting sakripisyo na minsan niyang ginawa upang tuluyang panindigan ang pagsasaka. Kaya naman hangad niya na manghikayat pa ng ibang nagdadalawang isip
nasubukan ito. Sa Region 4A po, maraming salamat po sa mga pinagkaloob niyong biyaya sa KCU Farmers Association. Ang maipapangako ko po sa inyo, patuloy po namin pagyayamanin ang mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. At patuloy ko pong ipabubuhayin ang diwa ng pagsasaka dito sa barangay namin, sa barangay KCU Alfonso, Cavite po. Alam nyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamuting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng cassava cookies. Paano simulan? Sanayin muna ang mga harina at baking powder at haluing mabuti. Tapos, idagdag ang desiccated coconut, pagsamahin ng margarine, asukal at itlog ng paunti-unti. Unti-unti ring idagdag ang flour mixture sa margarine mixture. At pag nahalo ng mabuti, ihugis ang mixture sa maliliit na bola at ilagay sa greased cookie sheet at pisain ng tinidor. Panghuli, pwede mo pa itong i-bake sa katamtamang init hanggang maging golden brown ang kulay. Madali lang, di ba? Yan ang kamuting kahoy. Yummy na! Healthy pa! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Corn and Cassava Program. Ano nga ba ang kamuting kahoy? Isa ito sa pinakaimportanteng halamang ugat sa Pilipinas na maraming pwedeng paggamitan. Maliban sa pagkain ng tao at ng hayop, ito ay ginagamit din bilang sangkap sa mga produktong industrial. Tumutubo ang mga kamuting kahoy sa mga lugar na halos pantay ang pag-ulan sa buong taon. Kung nais mong magtanim, pumili ng taniman na may lupang sandy o clay loam. Ihanda ang lupa sa pamamagitan ng pag-aararo ng 2 hanggang 3 beses at sundan ng pagtutudling kapag may sapat ng halumigbigan lupa. Gumawa rin ng mga ridge na may 15 hanggang 20 sentimetro ang taas at 75 hanggang 100 sentimetro ang layo sa pagitan ng mga tudling. Itanim ang mga pananim sa mga tudling na may layong 1 sentimetro sa pagitan nila. Itanim ang mga ito sa posisyong pahilig kung tuyo ang lupa at patayo naman kung itatanim ito sa tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak, bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat. Grabe naman pala, tay. Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, anak. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisap. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisap sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, tay! Kaya ikaw nauud ka, bad uud ka, alis ka dyan! Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Alam niyo ba na napakaraming pwedeng gawing lutuin gamit ang kasaba o kamoting kahoy? With this easy recipe, pwede tayong gumawa ng polvoron. Paano simulan? Kailangan mo lang tustahin ang cassava flour hanggang sa maging golden brown ito. Tapos, paghaluin ang asukal at powdered milk. Idagdag naman ang tunaw na mantikilya at haluing mabuti. Pagkatapos ay hulmahin gamit ang polvoron molder. At panghuli, balutin ito gamit ang cellophane. Madali lang, di ba? Yan ang kamoting kahoy. Yummy na, healthy pa. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, kwentuhan, palitan ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon.
Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo ba na mayroong teknolohiyang ginagamit ang DA4 kung saan maaaring matukoy ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw sa piling lugar? Ito ay ang Automated Weather Station o AWS. Ilan sa mga gamit ng AWS ay: una, weather forecasting. Sa tulong ng AWS, makapagbibigay ng real-time na datos na kinakailangan para sa weather forecasting. Ito ay ang maagang abiso tungkol sa mga pagbabago ng panahon tulad ng bagyo, malalakas na ulan o init ng panahon. Pangalawa, kaligtasan. Sa pamamagitan ng pag-aabiso ng potensyal na peligro, dulot ng bagyo, baha o pag-ulan, ang AWS ay nagbibigay ng mga oportunidad sa mga tao na mag-evacuate o maghanda sa oras upang maiwasan ang pinsala sa mga buhay o ari-arian. Pangatlo, pagpapaunlad ng sakahan. Nakatutulong din sa mga magsasaka ang mga impormasyon mula sa AWS upang magdesisyon ukol sa tamang panahon para magtanim, mag-ani at iba pang gawain sa sakahan. Ang mga impormasyon na ito ay makatutulong upang mapalakas ang kanilang produksyon at mapanatili ang kanilang kita. Hays, kung may AWS lang sana tong puso ko, edi hindi sana to napinsala ng bagyong dala ng maling tao. Ouch! Para sa karagdagang impormasyon ukol sa AWS, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Maraming salamat sa iyo, aming Agri Daldal, sa napakarami naman daldal, Agri Dani. At syempre, yan ang po ang bumubuo ng bagong edisyon ng Talakayang Pangsakaan ng Calabarzon. Nawa po ay marami kayong natutunan at naging maubulaan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po ang susunod nating talakayan tuwing araw ng Miyerkules sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Yan, at sabayan tayo mapapakinggan sa ating mga official partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, 102.5 FM Bondok Peninsula, 105.3 FM Infanta at Kiss FM 95.1. Siyempre, tutukan din ang ating programa Kuya Bug sa ating Facebook and YouTube channel Department of Agriculture RFO 4A. Siyempre, sabi nga, nasa Spotify na po tayo, kaya follow na. Cool! Muli ako po niyang likod, Bogs de Chavez, at nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan. Sige Kuya Bogs. Ito ay Jimmy, narinig ko lang ng linggo, talagang tumatak sa akin. Sabi nga ay, comparison is a tip of joy. Kaya mo may compare yung sarili mo, maging appreciative kung ano ang meron ka. Can be thankful, ikan. So ako po si James Serhinga, sa ngalan po ng ating Regional Executive Director Milo de los Reyes at sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, lagi tumutok sa Talakayang Pangsakaan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras. Sumainyo ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Milo de los Reyes, na nag-aanyayang laging sumubaybay sa ating programa at sama-sama at tulong-tulong nating kamtin ang mas masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Magsasaka at mangingisda, kabalikat ng inang bayan. Ang hihit na